Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa huling linggo ng ating paghahanda para sa Kapaskuhan, pagninilayan natin ang pagdadalang tao ng Birheng Maria sa ating Panginoon. Dahil sa kanyang pagiging bukas sa mga pangako ng Diyos at matatag na pananampalataya, naging perpektong halimbawa si Maria sa paghahanda sa pagtanggap sa manunubos. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, hilingin natin na maihalintulad natin ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos.
Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kami nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Noong sumalakay ang kaaway mula sa hilaga, natakot at nagkagulo ang mga Israelita, maging ang pagdamay ng Diyos ay kanilang pinagdudahan. Sa pagkakataong ito, maging ang pagdamay ng Diyos ay kanilang pinagdudahan. Sa pagkakataong ito, ibinalita ni Propeta Isaías ang pagsilang ng isang sanggol na siyang magiging tanda ng pagliligtas ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng kinaroroonan ng mga yumao o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías,
Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Diyos na Panginoon, pagpapalain siya, ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ipinahahayag ni Apostol na ang Panginoong Hesus ang katugunan sa mga sinaunang propesiya na laman ng kasulatan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos, na nga nariyan sa Roma na tinawag upang maging mga banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lipi ni David, at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol
upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at sa pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Maglilihi ang dalaga, lalaking isisilang niya'y Emmanuel na poong sinta. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati mo naman ang katabi mo ng pinagpalang linggo sa iyo. Doble ang ating misa sa araw na ito. Doble kasi kung ikaw ay nagsimba ngayon, dalawa ang iyong nakukuhang misa. Ito'y una, ang ika-4 na linggo sa panahon ng Adbyento. Nakuha mo ang linggong misa.
At pangalawa, nakuha mo ang ikapitong simbang gabi. Sino po sa inyo ang nakapito na? Taas niya ang kamay. Wow! Salamat. Sinong naka-anim? Taas ang kamay. Sinong naka-5? Taas ang kamay. Oh, pwede na rin. Sige. Sinong naka-4? 3? 2? Ngayon pa lang. Welcome po. Kung ngayon pa lang, welcome po. No? 2, doble na ang inyong misa. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pagninilay, nais kong ibahagi ang isang kwento. Ang aking kwento ay tungkol sa mag-asawa na 50 taon nang nagsasama bilang mag-asawa. Meron po ba dito na 50 years ng kasal? Wala. Hindi na umabot. Hindi, wala pa, no? Baka bagets-bagets pa pala ang mga parishioners ni Father Douglas. Bagets-bagets pa. Itong mag-asawa na to, 50 years ng kasal. 50 years nang nagsasama sa buhay. At sa paglipas ng maraming taon, napansin ng lalaki na unti-unting humihina ang pandinig ng kanyang asawa. Ngunit hindi niya alam kung paano sasabihin ito sa kanyang asawa na hindi nagtatampo. No? Kilala kasi niya yung kanyang asawa, matampuhin. No? 50 years ba naman na magkasama, kilalang kilala na ang isa't isa. Kaya nga, para hindi magtampo ang kanyang misis, humingi ng tulong, humingi ng payo, kumonsulta sa doktor ang lalaki kung ano ang gagawin sa nangihinang pandinig ng kanyang asawa. Pagpunta niya sa doktor, tinanong siya, "Gaano na ba kahina ang pandinig ng iyong asawa?" Sabi ng lalaki, "Hindi ko mailarawan Pero kapag nag-uusap kami, hindi niya ako marinig." O sige, sabi ng doktor, kailangan nating malaman kung gaano kahina bago ko alamin kung ano ang tulong na maibibigay ko. Ang sabi ng doktor, ganito ang gawin mo. Pag uwi mo, kausapin mo ang iyong asawa ng may 40 metro ang layo ng normal na boses. Kapag hindi ka narinig, lumapit ka ng kaunti. Gawin mong 30 metro. Magsalita ka, yung normal lang. Huwag kang sisigaw. Normal lang. At kung hindi ka pa rin narinig, lumapit ka ng 20 metro. Magsalita ka. Kausapin mo ng mahinahon. Muli, huwag kang sisigaw. At kapag hindi ka pa rin narinig, lumapit ka pa. Ilan na ba? Kanina, una, 40, 30, 20. Sabi ng doktor, lapitan mo pa. Gawin mong 10 metro. Mahinahon, normal na boses. At kapag hindi ka pa rin narinig, gawin mong 5 metro. Sinunod ng lalaki ang payo ng doktor para malaman kung gaano ba kahina na ang pandinig ng kanyang asawa at para matulungan ito. Sakto naman, pag uwi niya ng bahay, pagbukas ng pinto ng bahay, nakita niya ang kanyang asawa na nasa kusina, nagluluto ng tanghalian. 40 metro. Tinanong niya ang asawa, "Mahal, anong ulam?" Hindi umimik ang asawa. Lumapit ito ng 30 metro. Sabi niya, "Mahal, anong niluluto mo?" Hindi pa rin umimik ang asawa. Kaya lumapit pa ito ng 10 metro. Ilan na? Hello?
Tulungan niyo magbilang, no? Pampagising yan, no? Kaya ginigising ko po kayo, no? 30 na? 20 meters. Mahal, anong tanghalian natin? Hindi pa rin umimik ang asawa. Kaya lumapit pa ito ng 10 metro. 10 metro, kinausap niya, tinanong niya ang asawa, Mahal, mukhang masarap yang niluluto mo. Naaamoy ko, ano ba yan? Lambing ng lalaki. Pero hindi pa rin umimik ang asawang babae. Kaya lumapit pa ito ng 5 metro. At sinabi niya, Mahal, gutom na ako. Ano ba yang niluluto mo? 5 metro. Awang-awa na ang lalaki kasi talagang ang hina-hina na ng pandinig ng kanyang asawa. Pero, nang tanungin niya ang asawa, nagulat siya nang sumigaw ito. Ano ba? 5 beses ko nang sinasabing sinigang. At nagulat ang lalaking asawa. Mga kapatid, minsan o madalas ang problema wala sa iba, kundi nasa atin. Ito po ang tinuturo ng kwento ni San Jose, ang kwento ng kapanganakan ni Jesus. Narinig natin sa gabing ito ang anggulo ng kwento ni San Jose. Bagamat isang kwento ng Pasko, iba't iba yan ng anggulo. Tama? May anggulo si Maria. Naalala niyo ba ang kwento ni Maria? Hello? Kukwento ko po. Abutin tayo ng pangalawang misa. Ha? Yung kwento ni Maria, nagpakita sa kanya ang anghel at sinabi sa kanya ang plano ng Diyos. Bagamat nagumilihanan si Maria, sa huli, tinanggap niya ang plano ng Diyos. At anong sinabi? Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong sinabi. Yun ang anggulo ng kwento ni Maria. Samantala, iba naman ang anggulo ng kwento ni San Jose. Si San Jose nakatakda ng pakasalan si Maria. Pero, nalaman niyang nagdadalang tao ang kanyang pakakasalan. Maganda ang pagkakalarawan kay San Jose sa Ebanghelyo sapagkat sinabi sa Ebanghelyo, sinabi ni San Mateo na si San Jose ay isang taong matuwid. Sabihin niyo nga po, matuwid. Si San Jose, matuwid. Kaya nga, hindi niya sasamahan, hindi niya sisipingan si Maria nang hindi pinapakasalan. Hello, sa mga nagsasama dyan na hindi pa kasal, hindi yan matuwid. Ba't kayo nakatingin sa akin? Ha? Tama ba yon? Ha? Ba't di kayo makasagot? Ha? Kaya kung kayo ay nagsasama ng hindi kasal, Father, nag-date lang naman kami. Okay, pwede yon. Ha? Pero kung kayo'y nagsasama sa isang bahay nang hindi pa kasal, at lalo na may anak, at ayaw kang pakasalan ng lalaki, hindi yan matuwid. Hello? Kayong mga babae ha, pag ayaw kayong pakasalan, dyan mo makikita, yung partner mo, hindi matuwid. Kasi hindi kanyan dapat sinasamahan sa isang bahay, hindi kayo dapat nagsasama ng hindi kasal kasi hindi yan matuwid. San Jose, matuwid. Bakit? Gustong pakasalan si Maria. Pangalawang dahilan kung bakit o paano pinakita ni San Jose na siya'y matuwid nung nalaman niyang nagdadalang tao si Maria at hindi sa kanya. Ang plano niya, lihim na hiwalayan si Maria. Ganyan, pag hindi sa iyo, huwag mong kinukuha.
Pag hindi mo asawa, huwag mong inaasawa. Ba't galit kayo sa akin? Para nag-react kayo, ha? Kasi hindi yan matuwid. Ha? Kapag hindi na sa'yo, ibigay mo na sa iba. Kapag hindi mo gamit, huwag mong kukunin. Ano tawag doon? Pagnanakaw. Nung panahon ni Maria at San Jose, kapag ang babae natagpo ang nagdadalang tao at hindi kasal at walang asawa, may kaparusahan. Ang parusa, babatuhin hanggang mamatay. Pangatlong pagpapakita ni San Jose na siya'y matuwid, kahit siya'y nasasaktan, hindi siya gumanti. Kahit siya'y nasasaktan, hindi niya inisip ang kasamaan kay Maria. Pwede niyang ilantad si Maria. Baka siguro, no? Naisahan siya ni Maria. O baka siguro, naiputan siya. Di ba? Yung term natin, di ba? Naiputan sa ulo, di ba? Pero dahil matuwid si San Jose, alam niya ang gagawin. Ano yon? Pakawalan si Maria sapagkat hindi na sa kanya hiwalayan ng tahimik, akuin ang sakit, hindi sasaktan ang minamahal, dahil si San Jose ay matuwid. Yan ang anggulo ng kwento ni San Jose. At sa huli, dahil si San Jose ay matuwid, nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon sa pamamagitan ng panaginip. At dahil matuwid si San Jose, nakinig siya sa tinuturo at sinasabi ng anghel ng Panginoon. Hindi ba gano'n ang matuwid? Ang taong matuwid, kapag tinama mo at may nagawang mali, nakikinig, sumusunod. Ganyan ang taong matuwid. Kasi hindi siya sanay ng merong maling nagagawa. Pero ang taong baluktot at hindi matuwid, kapag tinuruan mo, kapag tinama mo, nangangatwiran at nagrarason. Tama? Maraming ganyan. No? Yung tinuruan mo, nangangatwiran. At kung hindi na makalusot, anong gagawin? Magtuturo ng iba. Yan ang mga taong baluktot. Kaya, para malaman mo at makilalang isang tao, turuan mo. Pag may nakita kang ginawang mali, ituro mo. Kapag sumunod at nakinig, siya'y matuwid. Pero kapag nagrason, nagdahilan at nagturo, yang taong yan paluktot, hindi matuwid. Mga kapatid, ito ang anggulo ng kwento ni San Jose tungkol sa Pasko. Iniisip ko, kung si San Jose hindi tinuluyang pakasalan si Maria, sinong ama ni Jesus? Pwedeng oo, si Maria, sa kanyang anggulo ng kwento, pumayag siya. Pero kung si San Jose hindi pumayag, sino kayang kasama ni Maria sa sabsaban? Sino kayang kasama ni Maria ang tumatakas sa Ehipto? Sino kaya ang ama ni Jesus? Marami sa atin, o lahat tayo, iba't iba ang anggulo ng kwento ng Pasko. Maaring kayo, ang anggulo ng kwento ng Pasko nyo ay walang trabaho. Ba't nawala ng trabaho? Natanggal. Bakit? Nagloko. Yan. Kaya malungkot ang Pasko. Walang Noche Buena. Maaring ang anggulo ng Pasko mo, ikaw ngayon ay nasa kulungan. May kakilala ko. Ngayong Pasko, magpapasko sa kulungan. May kilala kayong ganon? Isa ba tayo ng kilala? Anong kasalanan ng kilala nyo? Corruption? Isa tayo ng kakilala, ano? Tingnan mo nga naman, ang daming kotse. Bibili lang ng payong, kotseng binibili. Pero ngayon, saan magpapasko? Bakit? Kasi baluktot.
baluktot. Iba-iba tayo ng kwento ng Pasko. Iba-iba ng anggulo. Meron iba, OFW, ang magulang. Kaya ang Pasko, wala man ang magulang, pero masarap pa rin ang Noche Buena. Bakit? May padala. Di ba? Maring ikaw ang Pasko mo salat ngayon. Bakit? Kasi hindi ka nag-ipon. Hindi ka nagtabi. Maaring ang Pasko mo sagana kasi nagsipag ka. Ginalingan mo, nag-ipon ka. Maring ang Pasko mo malungkot kasi namatayan ka. Iba-iba man tayo ng anggulo ng Pasko. Ang hamon sa atin, maging katulad ni San Jose, maging matuwid. Dahil ang taong matuwid, kahit magulo ang paligid, tatanggap ng biyaya sa Panginoon. Basta ikaw ay matuwid. Dahil ang taong baluktot, kahit kailan, hindi magiging masaya ang Pasko. Kahit marami kang handa, kung galing yan sa nakaw, kung galing yan sa pambubudol, kung galing yan sa panloloko, hindi magiging masaya ang iyong Pasko. Kahit walang handa, basta ikaw ay nagsimba, masaya ang iyong Pasko. Ito po ang hamon ng kwento at anggulo ni San Jose sa Pasko, ang mabuhay ng matuwid. Dahil ang taong matuwid, tatanggap ng biyaya sa Diyos. Amen. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Naranasan ng tao ang awat pag-ibig ng Ama sa katauhan ni Jesus na Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin. Buong pagtitiwala nating ilapit sa Kanya ang ating mga pagsusumamo at panalangin. Ating sambitin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga pinuno ng simbahan at ng bayan ay manatiling matatag at nagtitiwala sa Panginoon sa kabila ng kahirapan at mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga ama ng bawat pamilya ay maging katulad ni San Jose na matuwid, nangalaga kay Maria at naging bukas sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga kabataan ay matuto sa halimbawang ipinakita ni na Maria at Jose na kumilala kay Jesus bilang sentro ng kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa maibsan ng kalungkutan ng mga Pilipinong malayo sa kanilang tahanan at pamilya ngayong Pasko sa tulong ng mga panalangin at pagmamahal ng kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa sa pagsapit ng Pasko ay maranasan namin ang kapayapaan, pagkandili
at kasiyahan na dulot ni Jesus, ang aming manliligtas at Emmanuel. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga lingkod sa aming pag-asa at paghihintay sa pagdating ng iyong anak. Naway punuin mo kami ng kapayapaan at kasiyahan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Iginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya.
Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Panalangin kay San Jose. Abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo ipinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria, sa piling mo si Kristo ay naging tao, maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay, ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina. Sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo sumandali ang lahat para sa mga pamparokyang pabatid. Una,
sa pagdiriwang ng nalalapit na Pasko, iniimbitahan ang lahat na makiisa sa lahat ng gawain ng parokya patungkol sa Kapaskuhan. Kahilingan at handog kay Niño Jesus. Isulat po sa papel ang inyong kahilingan at ilagay sa sobre ang kahilingan o handog at ihulog sa kahon sa harap ng ating Belen. Sama-sama nating kulayan ang ating parish Christmas tree sa pamamagitan ng pagbili ng Christmas balls. Bawat donasyon ng inyong ipapaabot ay malaking tulong para sa ongoing renovation projects ng ating simbahan. Sa mga interesado, mangyaring tumungo sa booth sa patio ng ating simbahan. Ikalawa, sa December 24, ang Christmas Eve Masses sa ating parokya ay sa ganap na 7:30 ng gabi at 9 ng gabi. Samantala, ang misa sa Kambal na Cruz Community Chapel ay sa ganap na 8 ng gabi. Sa huli, sa December 25, dakilang kapistahan ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Ang mga oras ng misa ay alinsunod sa ating Sunday Mass schedule. Samantala, ang misa sa Kambal na Cruz Community Chapel sa December 25 ay sa ganap na 8 ng gabi. Maraming salamat po. Magsitayo ang lahat. Walang ibang masayang Pasko kundi ang matuwid na anggulo ng kwento. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ang inyong ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang kumuspos sa inyo ng pagpapala ngayon at bagpas sa walang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating na nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humahiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,